Bakit nagkaganyan? Oo, yun Di ba? Kaya hindi flood control eh. Ang tawag mo, budget control ata. Budget. Yun nga sabi. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Tama-tama lang sana yung Quadcom. Total, nagpakatalubhasa na kayo riyan. Pero ito po, kailangan din kayo magtanong dito. Ipatawag lahat ang dapat na ipatawag. Bigat ang kapinsalang iniwan ng bagyong ito na may kasamang pagbaha. Bakit napakatahimik ng mga ahensya na dapat sana ay pangunahan na nila? Sila nang magpaliwanag, huwag nyo nang hintayin ng tao. Nalulungkot ang tao eh. This year, for Bicol Region 2024, ang budget for flood control ng DPWH ay 31.9 billion. Almost 100 evacuation centers have already been built. At mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Susunod po na 12 oras ay kikilos pa kaliwa, sorry, or westward po itong si Bagyong Christine. Buong Bicol Region, tinamaan na halos. Ang mensahe nito ay kinakailangan paghandaan na natin. So, sino ipatatawag mo ngayon? Ay ang mga ahensyang dapat sana ay nagbibigay ng kaukulang paghahanda tungkol dito. Eh, sino ipatatawag mo ngayon kung hindi nila pasisimulan yan? Oo nga. Ang gusto ko, siguro ang pinakamaganda yan, paano mo ba susukatin yung kahandaan o gagawin paghahanda ng pamahalaan para hindi na maulit ang ganitong kalaking pinsala na idinudulot ng pagragasa ng isang kalamidad. Paghahanda na ginagawa. Bakit hindi tayo magtanong sa ibang bansa? Nakapareho natin ng kalagayan siguro. Di ba? Lahat naman ng bansa, tinatamaan din ng kalamidad. Yan ang gusto nating makita. Para sa ganoon, makapagbigay tayo ng pamantayan. Halimbawa, 20 namatay. Siguro, yun ang average. O baka naman ang average 2 lang. Sa mga tweed, sobra-sobra yun sa atin. Wala tayo doon sa pamantayan na hinihingi o nangyari na kung pag-uusapan, pagkukumpara sa mga bansa na ganito rin ang sinasapit sa tuwing kalamidad. Parang meron tayong parameters na masusundan natin. Para sa ganun, pwede mo sabihin sa kanya, nagkulang tayo. Meron kasi tayong standard, may pamantayan tayo, may parametro tayo. Ngayon, hindi mo alam kung papalubog tayo o hindi. Kasi nga, kung tutuusin mo, sabi nga nitong mga nakausap ko, personal na taong taga Bicol, sabi nila, kung ngayon lang po nangyari na ganito po kalawak, 95% ng buong Bicol Region, tinamaan po, hindi po nangyayari ito. Paano hindi ka mag-iisip ngayon? Hindi pangkaraniwang pangyayari pala ito. Bakit ngayon na hindi mo siya sa atin? Ba't di ka magpatawag ng kaukulang pagdinig tungkol dito? At saka malalaman din kung ito bang flood control, kung ginawa man nila, ay effective o hindi, hindi ba? Makikita kung alin doon yung gumana at hindi. Kung effective, bakit nagaganyan? Di ba? Kaya hindi flood control Ang tawag mo, budget control ata. Budget. Yung nga sabi ng mga nanonood Budget sa atin. control kaya? O budget na walang control? Kasi 22 billion ang ginastos mo rito, buong Bicol Region. Parang walang nangyari. Wala kang ipagmamalaki. Sasabihin mo halimbawa, o patawag mo ang DPWS. Patawag mo isang maliit na ahensya na may kinalaman dyan sa river control. Meron bang river control Meron pa, At tingnan natin ngayon, pagkatapos, lahat ng kontraktor na merong ginawang flood control, kung pag-uusapan ng Bicol Region, patawag mo uli. Nasaan po yung ginawa niyong project? Ano po bang nangyari? Ano pong nakontrol ninyo? Ayun nga. Ilang pong metro kubiko ng tubig baha ang nakontrol po ng project mo. Isa-isahin mo. Sasabihin ng isa, ang nakontrol po ng aking project na inilatag sa probinsya ng Sorsogon ay 1 timbang tubig. Di alam na natin. Ikaw naman, saan ka naglatag? Sa Catanduanes po. Ilan ang nakontrol?
ano po, 2 tasang tubig po. O di alam natin ngayon. Oo nga. Tsaka tama, ma-account po natin. Ano? O anong reflection nito? Bakit nagpapakatay? Kasi sabi ko nga sa iyo kanina, sa harap ng naghuhumiyaw na katotohanan, sa naipakita natin, talagang malawak ang pinsala. Mabigat ang kapinsalang iniwan ng bagyong ito na may kasamang pagbaha. Bakit napakatahimik ng mga ahensya na dapat sana ay pangunahan na nila? Sila nang magpaliwanag, huwag nyo nang hintayin ng tao. Nalulungkot ang tao eh. Pasayahin nyo na lang sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na kahit hindi pa kayo tinatawag. Oo nga. Ano yung pamantayan natin para masabi natin na ganap nating napagandaan? Kasi halimbawa, kung sumabit ka, maganda ka pero walang kwento yung paghahanda mo. Pero kapag halimbawa, medyo napunta ka doon sa standard, medyo nakapaghanda ito. Sabi ko, meron tayong parang grading system. Aha. Sa ngayon, wala eh. Hindi natin alam, asan ba yung standard na gagamitin natin? Paano ko ba kayo susukatin? Di ba? Governance, halimbawa. Tama-tama lang sana yung Quadcom. Total, nagpakatalubhasa na kayo riyan. Lahat na ng mga tao, kahit na hindi na natin alam kung bakit nyo pinatawag na ninyo. Lahat na ng tanong, tinanong na ninyo. Hindi ko alam kung nakatulong sa paggawa nga ninyo ng batas o hindi. Pero ito po, kailangan din kayo magtanong dito. Ipatawag lahat ang dapat na ipatawag. Sapagkat ito po ay buhay na po ng bansa natin at mga mamamayan. Sa Bicol region, sabi 9 billion yung flood control program sa Bicol region for 2023 or even 2024. Hindi po totoo yun kasi in 2023, sa DPWH alone, 29.4 billion ang budget. This year, for Bicol Region 2024, ang budget for flood control ng DPWH ay 31.9 billion. So 2023 and 2024, meron kang 61.42 billion na budget for flood control in Bicol Region alone. So ito dapat tignan nating mabuti sa budget deliberation kung saan ba talaga napupunta ito. May impact ba talaga itong ginagawang flood control projects and programs ng ating pamahalaan. Very concerning yung na hindi lang, I mean, all parts of the country are now affected, no? Parang makikita natin doon klarong-klaro na hindi na po uubre yung mga band-aid solutions and itong mga relief operations na laging ito na lang yung pag-iisip natin na o sige, band-aid solutions, tapos pagka nabaha, bigay tayong relief goods o dalhin sa evacuation centers. Hindi naman gusto ng mga kababayan natin nagpupunta sa evacuation centers or pumipila for relief goods. Kaya kailangan talaga, again, we reiterate yung call natin for a integrated and comprehensive master plan ng ating programa para i-address itong problema ng baha, bagyo, etc.